Sa puntong ito mga kanyusik, para marinig naman po natin yung panig ng mga consumer sa usapin po nitong pag-amyenda sa IPIRA Law, kasama po natin na live via Zoom ang National Coordinator ng Kuryente.org, isang consumer welfare organization, Sir George Umari. Magandang umaga po, Sir George. Good morning po. Hello, Sir George. Tingnan natin, mukhang inaayos pa yung sound, audio ni Sir George. Pero yun nga, kasi partner, 'di ba? Mahalaga din na marinig natin ano ba yung saloobin ng mga consumer, no? Ukol ba dito? Matutuwa ba sila doon Naman. sa naging pahayag ni Pangulong Marcos, no? Kaugnay po ng pag-amyenda dito sa IPIRA Law at syempre yung pag-utos siya na alisin yung systems loss, no? Gaano ba ito kalaki yung maidudulot na benepisyo nito sa mga consumer? Ano yung magiging epekto nito, no? Dito po sa atin, bilang tayo ay mga consumer, no? Bombay! Sir George, pwede pong maki-check kung meron po kayong audio. Oo. Baka lang doon sa audio settings ni Sir George. Pero gaya nga nito, partner, habang hinintay natin si Sir George, pagka sinasabi kasi to, lalo na during the SON or the President's Report, it's always music to the ears ng ating mga kababayan na pagka ito ibinabalita ng Pangulo na ito ang plano ko, ayusin natin yan, pero mas maganda marinig mismo from the taong bayan itself, from dun mismo sa sa general public, kung anong palagay nila na mas makakatulong at mas makakapagpaganda ng serbisyo para pare-parehas tayong makinabang na maganda at maging maayos yung in terms of dito, mapababa yung kuryente at lahat tayo ay okay when it comes to this. So ayun po, habang hinihintay natin na si Sir George na makapasok ulit sa ating linya, mga ka-Jusik, hinikayat ulit namin kayo na makisali sa ating talakayan sa ating programa ngayong Wednesday morning. Ayan, kung kayo ba'y tutol o malaking tulong ba sa tingin ninyo yung pagtanggal ng systems loss at kung pabor po ba kayo sa panukalang revival ng nuclear energy para maging energy source po ng ating bansa, at kung pabor o hindi, gusto namin po malaman, mga ka-Jusik, kung bakit po ayun ang inyong mga opinion. So yan, subukan natin. Baka mayroon Sige. ng makamalinaw na naririnig na natin si Sir George. Magandang umaga, Sir George. Good morning po. Good morning po, ma'am and sir. Ayan. Naririnig na po kaya ako? Yes, Yes po, po, sir. malinaw po, malinaw. Ayan, Sir George, eto nga po pinag-uusapan namin dito, yung utos nga po ni Pangulong Marcos, yung pag-amyenda sa IPIRA Law at syempre yung pagtanggal sa systems loss, no? Pagbababa po ng kuryente, yung isa po sa naging laman at tumani po ng masigabong palakpakan sa sona po ni Pangulong Marcos noong Lunes. Nakuha po ba ang inyong interes ng panukalan niyang alisin na ang systems loss at yung pag-amyenda po sa IPIRA? Opo, ma'am and sir. Magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig at taga-subaybay. Napaka good news po yung talumpati ng ating Pangulo nung kanyang SONA. However, ma'am and sir, hindi ko po makita po yung detalye kung paano yun. Siyempre, alam discuss po yan ng Pangulo dun sa panahon ng kanyang pag-uulat sa ating bayan. Pero matagal na po kasing pangako yung pagpapababa ng presyo ng kuryente at yung system loss po, based po dun sa ating bill, ay kumakatawan po yan ng 5% sa ating mga bayarin. Ngayon po, talaga namang babayaran po talaga yan kasi yung napuproduce po na kuryente ay meron pong nawawala sa proseso ng distribution. At yun po yung system loss na sinisingil sa atin. Ang tanong po, kung tatanggalin po yan, sino po ang magbabayad? At ang natatakot po ako, baka mamaya tinanggal nga, pero ikinarga ulit sa generation charge o sa distribution charge sa ibang pangalan. At baka hindi rin nagkaroon ng epekto sa atin. So maganda po na linawin po ito kung tatanggalin po. Kasi yung system loss po, part po yan ng mga pass-through provision ng ating IPIRA. So yung mga gastusin po na mayroon yung ating energy sector sa generation, distribution, and doon sa may transmission ay ipinapasa po sa ating mga consumers. Ngayon naman, Sir George, in terms of sa paghahawak ng power utilities ng ating bansa, sa tingin nyo ba mas malaki ang benepisyo ng publiko kung pribado o sa pribado pa rin ang operator ng mga power utility, o mas mainam para sa inyo na maibalik na lang po ang pag-handle ng power utilities natin sa pamahalaan? Alam niyo po, wala na pong pinakamaganda kung ang ating pong power utility at iba pang mga serbisyo na kailangan ay government-owned. Para po di po yan na napagkakakitaan. Kasi serbisyo nga po yan eh. Kaya lang po, ang malaking challenge, kaya po na isabatas yung IPIRA at i-privatize yung ating energy sector dahil po sa
ewan ko kung tama po yung termino, nasa incompetence po ng ating pamahalaan na hinahawakan niya yung ating power sector. Kaya binigyan niya ng malaking papel yung private sector. Ngayon, kung dadalhin po, ibabalik po natin yan sa government, maganda po talaga sana. Ang tanong, sa kabila po ng mga malawakang korupsyon na nagaganap dito sa ating bansa, sa mga malawakang mga pagnanakaw at pandaraya po sa atin, at kadalasan laging involved po yung government natin. No? So, tingin niyo po ba kayo po ay makakasagot, tumulong sumagot? Kaya po ba kaya ng pamahalaan? Oh, Meron data, may information na magsasabi na, magaling na negosyante or magaling na manager yung ating pamahalaan sa energy sector. So sa akin po mga malalaking katanungan po yun. Pero dun sa tanong po ninyo, tingin ko yun po yung pinakamarapat. Dapat po maibalik po ito sa public ownership. Kahapon po, Sir George, may paglilinaw na ginawa si Energy Secretary Sharon Garin nang sabihin po niyang yung 12% VAT lamang sa systems loss yung aalisin at hindi po yung mismong kaakibat na VAT. So, may epekto po ba yun sa power adjustment na mangyayari? Opo, kasi may numero na mababawas eh. Pero ang tanong, gaano po kasubstantial yung tatanggalin yung VAT lang po ba sa system loss yung tatanggalin? Kasi po parang every step of the way po doon sa ating energy sector, may VAT eh. Sa generation may VAT, sa distribution may VAT, sa transmission may VAT. So ang tatanggalin lang yung VAT doon sa system loss. So may bawas po yun pero hindi po yung makakasapat tingin ko po. Ngayon naman, Sir George, doon sa mga isinagawa din po ninyo mga interview sa iba't ibang mga networks and platforms, binabanggit nga po ninyo na malaking tulong po ang government subsidies, yung mga binibigay po ng gobyerno gaya po na ginagawa sa ibang bansa para ma-augment po o maibsan yung epekto sa kuryente sakali magkaroon po ng mga external factors, gaya na nararanasan ng buong mundo ngayon, yung tension sa gitna ng silangan, among others po. Ang tanong po dito, Sir George, kayo po ba'y pabor na ilaan dito yung naisalbang pondo po kasi nabanggit ni PBBM na yung naisalbang pondo ng flood control anomaly nasa Bureau of Treasury na. Pabor po ba kayo na kukunin dito yung pangtulong na pangsubsidiyan ng government para maibsan po yung taas ng presyo ng kuryente na nararanasan ng ating mga kababayan? Ay kung pabor kayo, sa tingin ninyo ano yung rough estimate na budget na dapat ilaan po para mas maging maginhawa po pagdating sa usaping kuryente yung ating mga kababayan? Nako, good news po yan kung sa halip na kung saan-saan mapunta yung pondo ng ating pamahalaan ay para po doon sa mga consumers. Alam naman po natin, uulitin ko lang po, alam pong public knowledge na po ito na tayo na ngayon ang isa sa pinakamataas na singil ng presyo sa kuryente sa Timog Silangang Asya. Ngayon, tingin ko po, makatarungan po na maglaan talaga yung pamahalaan ng budget para bigyan ng ayuda yung mga ordinary consumers kagaya natin. Kung natatandaan ko po nung nakaraan sa Senate hearing, nabanggit po ni Pres Igatchalian, nung Thursday po ito, no, ang binabanggit niya ay parang 1 cent. According dun sa ERC, 1 cent yung ibinibigay na subsidy na atin mula doon na sinisingil sa atin para papunta doon sa mga marginalized consumers. Yun po yung lifeline. So around mga nasa 25 million daw po yan. Ngayon sa 25 million na po yan, siyempre, masaya po tayo at nakinabang po dyan yung mga ordinary consumers. Pero napakalaki po ng bilang ng mga ordinary consumers, hindi lang po yun sila. Yung meron po tayong, kung hindi po ako nagkakamali, merong sa Meralco lang po, merong 8 or 7 million ng mga subscribers. So yung mga kasama po kayo, dalawang mamenser, no? Paano po makikinabang kung nandoon lang, kung yung 12 million lang po na yun, yung para sa lifeline. So kung hindi, wala po akong formula na nakahanda at saka figure na nakahanda para masagot ko po kung ilan po yung kailangan ninyo. Ay kung po yung kailangan na ibigay sa atin. Pero sa akin, unang malaki pong kumbaga malaki pong tulong sa atin kung significantly mababawasan yung ating presyo. Kung gaano ka-significant, magkano po yun. So yun po. Okay. Kasama din po sa mga electric charge, Sir George, yung GEA at yung Fit-All. At ang tanong po namin reasonable ba sa consumer singilin yung mga ito na sinasabi pong for renewable energy purposes din? Sa kasalukuyan po na kalagayan po ng ating
ano ngayon, na pagsisingil sa kuryente, tingin ko po hindi po siya makatarungan. Hindi po ako kontra doon sa renewable energy. Ang kontra ako ay nagiging dagdag pasanin po yung renewable energy sa ating mga consumers. So, paano po ba na tingin ko po isa po sa mga dapat na pag-aralan ito ng pamahalaan. Yung FIT all tariff ay i-phase out na siya. Magkaroon na po ng sunset provision katulad po doon ng tinatalakay sa Congress na minumungkahi ng ilang mga mambabatas. At yung GEA all, tingin ko dapat pong reviewin. Ito po ba ay consistent din sa ating mga policy? Kasi according din sa ilang mga mambabatas, mga nakakausap po natin sa power block, ay parang hindi po consistent sa batas yung GEA. Ngayon naman, Sir George, may iba kasi mga metro ng kuryente na parang sabihin natin human eye level lang yung mga postuhan nito. Sa tingin niyo po ba in terms of that, magiging malaking tulong po yung elevated metering system o yung itataas po sa poste ang mga electric meter para maiwasan po, sir? Ito, yung mga particular na issue na lagi nararanasan, yung mga paglalagay ng jumper o yung pagnanakaw po ng kuryente sa ating mga kababayan. Opo, unang-una, kung alam naman po alam po ng Meralco or alam po ng may kapangyarihan, kasi pero meron po silang parang sinasabi na hotspot eh. Ito, kaya dito sa hotspot na to, ito po yung mga areas na kung saan nagkakaroon sila ng mga elevated metering, nilalagay sa poste. Ang sa akin po, bakit po, kung alam niyo po kung sino yung mga gumagawa ng kalokohan, arestuhin niyo na. Huwag niyo na pong idamay na maperwisyo po yung iba. Paano po yung mga iba na hindi naman gumagawa ng kalokohan tapos inalagay ninyo dun sa taas yung metro? Paano po natin masisiguro na tama? Ngayon lang lumalabas po na maraming mga sablay, marami pong mali dun sa pagbasa ng metro. Paano po natin malalaman kung hindi accessible sa consumer yung kanyang metro? Alam niyo po, ayon po dun sa Magna Carta, dapat accessible po yung metro sa atin sa mga consumers. Dapat nasa labas ng bahay, parang 1.3 to 3 meters yata yung taas mula dun sa lupa. Dapat nandun po yung position at doon nandun sa safe na lugar yung ating metro. Ngayon, para po, nababantayan din natin. Ngayon, kung ilalagay nyo po yung dun sa taas, dahil sa katwiran na yan po yung hotspot area, hindi po makatwiran yung tingin ko po. Okay. Nabanggit din po doon sa SONA, Sir George, yung hydrogen at saka yung balampaya. Magiging malaking bagay ba ito para po makatipid sa ating electric bill? Hindi ko po nakikita immediately na magiging makakatulong po ito dun sa pagbaba ng presyo ng kuryente natin. Pero siyempre malaking tulong po yung meron pong natuklasan na bagong deposito ng liquefied natural gas dito sa atin sa Malampaya. Malaking tulong po yun. Pero kung paano po sa eksakto mapababa, medyo yun ang kinakailangan po nating mababantayan. Ngayon naman po, Sir George, sa usapin ng nuclear power plant, isa din sa mga tampok na usapin na binigay po ng Pangulo sa kanyang SONA. Para po ba sa inyo, high time na bang i-revisit po ng ating bansa ito? Since sabi nga po ni PBBM, itong mga nuclear plants naman daw po, ginagamit na rin po natin on other sectors. Opo, unang-una, malaki po yung gastos ng pamahalaan dyan at syempre galing din sa ating mga mamamayan yung pinambayad po dyan. Hindi natin napakinabangan. Ako po bilang consumer at dun sa aming mga consultation, at kung siyempre papakinggan po natin yung ulat ng Philippine Nuclear Research Institute, yung kinang sinishare, tapos yung binabanggit din po. Ang isa po kasi sa parang pangunahing nagsusulong yan ay yung si Congressman Cojuangco, tapos merong Pinas na yun po naman yung parang NGO na nagpo-promote din yan. Magaganda po yung mga pangako at binibigay. Yung science, yung safety, nagsasabi naman po sila. Tapos yung ekonomiya, may computation po sila kung paano mapapamura. Ang economy tsaka yung generation, yung kadalasan na mayroong mga paghahanda na ginagawa yung pamahalaan. Ako po, ang tanong ko po, paano po inihahanda yung ibang ahensya ng pamahalaan natin? Kung meron po tayong, alam nyo po, na nabalitaan na po natin dun sa iba't ibang lugar na nagkakaroon po talaga ng nuclear disaster. Gano'n nakahanda po kaya yung ating Bureau of Fire para tumugon? Nakahanda ho ba yung MMDA kung sakali na magkaroon ng problema na related sa nuclear? Nakahanda po ba yung Disaster Risk Reduction Management Office natin? Yan po'y kasama. Alam niyo po, lindol nga lang po na
the big one, parang ang tagal-tagal na natin pinaghahandaan pero hanggang ngayon parang hindi pa po tayo makakita ng mga consistent na mga plano kung paano tutugon diyan. Eh how dito sa nuclear na, yun nga, babalik na naman tayo sa issue na mayroong napaka-inefficiente ng ating mga government offices eh. In fairness sa PNRI, gumagawa po ng ginagawa po nila ang kanilang trabaho. Ano po. Pero mas marami po yung, kayo po sa media, alam ko po, nasaksi po kayo, na mas marami pong kababalaghan kaysa po doon sa mga talagang gumagawa at nagpapangsyon talaga ng with all diligence yung ating mga institutions. Ang DOE po, Sir George, no, may proposal na magbibigay po ng discount sa community na papayag na magtayo ng nuclear plant. Kahapon po, for example, example pa po ni DOE Secretary Sharon Garin na kung 1,000 megawatts ang maitatayo, ay nasa 50 megawatts ang madidiscount. Encouraging po ba ito o to gain support para po sa nuclear power plant construction? Tingin ko po, para po ma-encourage yung community na tanggapin yung project, ay po, makakatulong po yun. Pero siyempre, ako babalik lang po ako dun sa medyo natatakot ako. Apo, go ahead po. No, yung kawalan ng kahandaan ng ating pamahalaan for that. Pero okay na po yung nailatag na nahawa na daan ng ating pamahalaan para sa nuclear. At in fact, meron nga po tayong nuclear roadmap. Ano po. At sa natatandaan ko pa po kasi, nung nagkaroon po kami ng consultation with Dr. Carlos Arcilla, siya po yung chair ng PNRI, nandun sa UP po yata namin, sa UP namin ginawa yung consultation, yung discussion with him. Sabi, according to him, wala pa naman po daw nag-a-apply para sa... Yeah. Noon po, hindi ko alam kung meron ng application din. Oo. Ngayon naman, Sir George, meron pa ako isisingit bago ako tumalon sa ibang usapin. Bukas po, araw ng Thursday, kung hindi ako nagkakamali, si Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo ay magko-conduct ng kanyang committee hearing para pag-usapan niya itong naging panawagan ni PBBM tungkol po nga sa system law sa pag-amyenda ng EPIRA law. At nung tinatanong ko po noon, kasama ko doon sa ilan sa mga nagtanong kay Senator Erwin nung nakapanayam namin siya after ng SONA, hindi siya nagbibigay ng promise pero he wants to do his best na parang maging Christmas gift niya ito na maisakatuparan yung panawagan ni PBBM in terms of EPIRA and the system loss charge. Kayo po ba, optimistic po ba kayo na kung i-expedite ito ng Kongreso at ng executive branch ng ating pamahalaan, talaga bang magiging Christmas gift nga ba talaga ito? At looking forward po ba kayo na at least by the end of the year, kahit pa paano may ginhawa na maramdaman, or making it December would be too late na? Parang too late the hero na? Tingnan po natin, mahirap pong mag-speculate. Pero doon sa dahil siyempre pinangako naman po ng Pangulo yan na magiging priority yan, parang kinakailangan tutukan. Kaya lang, hindi lang po ito yung SONA na pinangako yan ni BBM. Kahit nung mga nakaraang SONA, sinabi niya na rin yung EPIRA amendment kasi nga ito yung dahilan kung bakit mahal yung presyo ng kuryente. Pero until now po ay kumikilos naman siya sa Kongreso, kumikilos naman siya sa Senate, may sariling magkaibang version yung dalawang kapulungan natin ng mga mambabatas. Pero hindi pa po natin nakikita sa malapit na future kung ano yung magiging meron na ba. Ayan, kung December, sana po. Pero hindi po ako masyadong ayoko pong umasa. Ngayon po, nung nakaraang hearing po dun sa Senate, nung Thursday, ang tutok po kasi nung pinag-uusapan ng amendment ng EPIRA ay yung pagpapalakas ng Energy Regulatory Commission. Kasi po, merong pagtingin na hindi naman kami kontra din mga consumers na pag napalakas natin yung Energy Regulatory Commission, ay mapapabilis nito yung mga proseso at mga pagdidesisyon. And therefore, eventually makakatulong ito doon sa pagpapababa ng presyo ng kuryente. Yes, naniniwala naman po kami. Pero yung po yung tutok ng mga amendments. Hindi po natututukan doon yung pagtanggal ba ng Section 43F sa EPIRA na kasi ito may kinalaman doon sa system laws. So, ina-address ba yung problema natin sa PITOL, yung mga additional charges, doon sa universal charges, ang dami po mga nakakarga rin na iba't ibang mga charges sa atin
yung mga stranded debt, no? Ang dami pong mga dapat na tanggalin at ibawas para konkretong mabawasan po yung ating presyo. So, yun po sana kung hindi ko alam kung gaano kadali yun, pero sa nakikita ko pa doon sa gulong ng proseso sa Kongreso at sa Senado, medyo mabagal po ito. So kung mangyayari po ito this December, ay hallelujah. Okay. Ayan po. Ngayon naman, Sir George, maiba lang kami ng konti. Nabanggit din ng Pangulo at isa sa mga relevant and hot topics ngayon ang usapin sa Pax Silica. Kayo po, anong take ninyo dito sa Pax Silica initiative na ito ng pamahalaan? Wala pa po kaming malalim na pag-aaral sa aming opisina at sa aming presentasyon na ginagawa, Ma'am and Sir. Pero based dun sa mga initial mga information na nakakuha ko, parang around 30% po yata ng energy sa grid natin ang kakainin po ng Pax Silica in case na siya ay mag-ooperate na. Kung ngayon lang nga po ay pupugak-pagok na po yung supply ng kuryente natin, tapos maglalagay po tayo ng ganyang pasilidad na kakain ng malaking source ng energy doon sa kulang na natin na source ng energy, magkakaproblema po tayo. Siguro, may plano po siguro yung pamahalaan kung paano i-compensate yun yung para masupplyan ng power yun. So, pero sa ngayon nga lang po na without pa yung Pax Silica, problema na nga po natin. Mahal na nga, pupurap-purap pa. Pag panahon po ng tag-init, nandyan na po yung red and yellow alerts. Kaso po niyan, tataas na po yung presyo ng kuryente. Yan po ba, magmamatch po yan doon sa programa ng Pax Silica? So, mas madilim po yung future pagka merong ganun tayong sitwasyon. Sir George, bago namin po kayo bitawan, siguro ano po yung hingi na lang po namin ano yung overall rating ninyo no sa ikalimang SONA po ni Pangulo Marcos. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataong magbigay ng grado sa ating Pangulo, ano ba? Pasado ba o hindi yung naging SONA po ni Pangulo Marcos, especially po doon sa sektor na pinakamalapit sa inyo, yung kuryente po? Kung sa usapin po ng energy, bagsak po siya sa amin. Kasi po, tayo na nga po yung pinakamataas na presyo ng kuryente sa Southeast Asia. Alangan naman po magdiwang ako. Alangan po tayo. Tapos, until na wala po tayong nakikitang konkretong hakbang kung paano gagawin. So, maganda po kasi legislated naman lahat po ng mga charges na meron tayo sa kuryente at may gumugulong sa Senate and Congress. Pero parang malayo po sa bituka yung pinag-uusapan kung paano. Numero po ang pinag-uusapan natin sa presyo. So kung babawasan mo ng 5, nabawasan ng 5. Yun po yung hinahanap namin. Ayaw po namin pasimplehin. Pero yun naman po yung kwentada naman po talaga yung pag-uusapan natin later para masabi natin na bumaba. Ang gusto ko po sanang marinig at meron din po kami mga proposal sa Senate and Congress. Dapat po mag-legislate po yung ating pamahalaan ng isang programa na magsisilbing safety net nating mga ordinary consumers. Kasi po, yung ating energy sector ay privatized at ito ay nasa ilalim ng isang liberalized na nakadependent po tayo doon sa mga imported inputs. Ngayon, makatwiran po na sabihin ng gobyerno na wala silang control pagka tumaas yung presyo dahil dinidikta po ito ng merkado. Ang tanong, ano po ang magagawa po ninyo dito sa local? So, tingin ko po malaki po yung magagawa ng pamahalaan kung mag-allocate po nga siya ng substantial fund para kung sakasakali magkakaroon po ng crisis sa ang pamilihan, ang merkado, at lalo na magkakaroon po ng inflation. Hindi po na sa ating mga consumers kukunin. At ito po ay, yun naman po ang trabaho ng pamahalaan proteksyonan po tayo. Nandun po sa Consumer Act of the Philippines yan Dapat po gawin po naman po nila yung kanilang trabaho. Kung nabibigyan po nila ng subsidy yung mga malalaking corporations, ma'am and sir, di ba yung JOL and PITOL, subsidy po yan para sa mga malalaking corporations para ma-encourage sila na mag-invest sa renewable energy. Kung namin direct napapakinabangan yung mga consumers, tayo po, hindi natin direktang napapakinabangan. Bigyan nyo rin po kami ng tulong. Bigyan nyo rin po kami ng subsidyo. At kailangan po namin yun, lalong-lalo na sa panahon po ng kagipitan. Ayan, maraming salamat po Sir George sa pagpapaunlak po sa amin ngayong araw po ng Wednesday. Ingat po kayo. Thank you po, sir.
Maraming salamat po. More power po sa inyong programa. Ayan. Sir. Nakasama po natin mga kanyusik, ang National Coordinator po ng Consumer Welfare Organization na Kuryente.org, si Sir George Umali. So talagang very critical para sa energy sector, lalo doon sa mga energy civic groups na nagbabantay dito, yung July to December. Kasi yun nga yun, nung may singing ko lang partner bago siguro tayo maghanap buhay, na binanggit niya kasi yun ni Senator Erwin na tinatanong kasi parang since siya nga committee chairman ng energy, kaya bang ipangako ito na Christmas gift? Kasi for the most part, for the first half of the year, talagang malaking burden to sa ating Correct. mga kababayan. So talaga bang, kaya bang i-expedite ito? Siguro magkakatalo-talo na lang din to partner kung may political will din talaga na i-push to para mas makinabang naman yung mga kababayan natin kesa dun sa mga consumers na kesa dun sa mga providers, dun sa mga negosyante na for sure naman may nakuha na silang pakinabang dito sa mga nangyaring hikes and costs o higher costs ng kuryente sa ating bansa. Oo. So yan ang dapat nating tutukan kung Yes. kaya ba yung maihabol hanggang katapusan ngayong taon at magandang panimula, 'di ba? Sa January. Kung simula January 1 wala na tayong babayarang systems loss, 'di ba? Or maamyendahan itong IPIRA law. Talaga bang Merry Christmas pagdating sa kuryente? Correct.